Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity upang mapabilis ang paghahatid ng tulong at pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng Bagyong Tino at bilang paghahanda na rin sa paparating na Bagyong Uwan. Tungayan ang ulat mula rito. Kamakailang nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity bilang tugon sa matinding pinsala ng Bagyong Tino at bilang paghahanda sa paparating na Bagyong Uwan. Naglaan ang Office of the President ng 760 million pesos bilang tulong pinansyal para sa 38 lungsod at lalawigan na labis na naapektuhan ng bagyo. Layunin ng pondo na agad na maibalik ang kabuhayan ng mga nasalanta at maisagawa ang kinakailangang rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan. Matapos ang situation briefing, inihayag ng Pangulo na mahigit 3.3 billion pesos ang pondo na inilaan ng pamahalaan para sa relief, pabahay at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Sama-samang kumilos naman ang AFP, PNP, BFP, PCG, MMDA at PPA sa pagsasagawa ng search, rescue at relief operations sa mga binagyong lugar. Ayon pa sa DOE at DICT, nananatiling matatag ang supply ng kuryente, habang patuloy naman ang network restoration sa Visayas at Palawan. Patuloy namang nagbibigay ng pagkain, tubig at serbisyong medikal ang DOH, DSWD at LWUA, MMDA sa mga evacuation centers. Pinangunahan din ng Pangulo ang NDRRMC briefing hinggil sa pinsalang idinulot ni Tino sa Region 6, 7, 8, Mimaropa at Negros Island Region. Binigyan din pa ng Pangulo na tuloy-tuloy ang relief operation para sa mga apektado at pinaghahandaan din ng pamahalaan ang pagdating ngayong araw ni Bagyong Uwan na inaasahang tatama sa Central at Northern Luzon. Dahil dito ay naprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity upang mapabilis ang pag-access sa emergency funds at agarang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inihain ni Senator Jinggoy Estrada ang Senate Bill 1076 o ang False Bomb Threat Prohibition Bill na layong magpataw ng mas mabigat na parusa at pagpapalawak ng saklaw ng Presidential Decree No. 1727 o ang kautusan na nagpapataw ng parusa sa mga nagpapakalat ng malisyosong impormasyon tungkol sa anumang bomba, explosive at iba pang destructive devices. Ito ay buhat ng sunod-sunod na insidente ng Peking bomb threat na nakakaapekto sa operasyon ng mga paaralan at tanggapan ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng panukalang sinusulong ng senador, isasama na sa papatawan ng mga parusa ang mga banta na ipapadala sa pamamagitan ng digital platforms, partikular ang social media, messaging apps at iba pang kaugnay na plataporma. Kung may sasabatas ito, layon ding itaas ang multa sa 1 milyon at parusang 6 hanggang 12 taong pagkakakulong mula sa kasalukuyang multang 40,000 pesos at pagkakakulong na hanggang 5 taon. Nakahanda naman ang Department of Social Welfare o DSWD sa pagtugon sa mga naapektuhan ng posibleng Super Typhoon Uwan sa pamamagitan ng mahigit 2 milyong preposition family food packs sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon pa kay Secretary Rex Gatchalian, siniguro ng ahensya ang maayos na kalidad ng mga relief goods at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang distribusyon sakaling tumama ang bagyo sa Hilagang Luzon. Tiniyak din na handa ang DSWD Disaster Response Teams na magbigay ng tulong at manatili sa mga apektadong lugar hanggang sa tuluyang makabangon ang mga pamilya. Sa kabilang banda, nag-utos si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon nang mabilisang pagkukumpuni ng mga infrastrukturang nasira ng nakaraang 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental. Ang ulat tunghayan mula kay Rhea Bel Medina.
Kamakailang nag-utos si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na madaliin ang pagsasaayos ng mga infrastrukturang nasira sa Davao Oriental, epekto ng nakaraang 7.4 magnitude na lindol. Kasabay nito, nauna nang nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan at bilisan ang pagkukumpuni ng mga pasilidad gaya ng mga pampublikong paaralan, ospital at munisipyo sa nasabing probinsya. Ayon kay Dizon, mas maganda kung ang mga pasilidad ay matatapos agad na ayusin para tuloy-tuloy ang serbisyo ng lokal na pamahalaan at upang hindi na maalintala ang mabilisang pagresponde sa mga kalamidad at emergency. Bagamat minadali ang pagkukumpuni, kailangan pa rin panatilihing maayos at matibay ang mga infrastruktura ayon sa kalihim. Sa isinagawang inspeksyon sa lugar, unang sinuri ni Dizon ang mga critical facilities tulad ng Evaristo Moralizon National Vocational High School, Manay Municipal Hall at maging ang Davao Oriental Provincial Hospital sa Katil. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan, mabigyan ng maayos at komportableng pasilidad ang mga pasyenteng pansamantalang nasa labas pa ng hospitals. Matapos ang inspeksyon, nangako naman ang kalihim sa mga opisyal sa mga bayan ng Manay at Katil na binibilisan na ng DPWH ang pagkukumpuni sa mga public facilities na lubos na nasira ng lindol upang magamit at mapakinabangan na ito ng publiko. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, pinaigting ng Department of Education o DepEd kasama ang Knowledge Channel Foundation Incorporation o KFCI at Solar Pictures Incorporation ang DepEd TV bilang learning strategy kontra learning loss tuwing may kalamidad. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, magbibigay ang KCFY ng educational contents and materials na nakabase sa kurikulum ng DepEd habang naglalaan naman ng digital terrestrial television channel ang Solar Pictures para sa DepEd TV programs. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, bunsod ng lindol at bagyo, may mga guro na nagtuturo at estudyante na nag-aaral sa temporary shelters. Batid umano ng kalihim ang kanilang sitwasyon at tinitiyak niya na sa ganitong hakbang ay tuloy pa rin ang kanilang pagkatuto kahit walang internet connection. Sa iba pang ulat, magsasagawa ng masusing implementasyon ng bagong batas ang agrikultura. Ang Department of Agriculture o DA at Department of Agrarian Reform o DAR upang mas epektibong makatulong sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Ang hulat tunghayan mula kay Jovi Rodriguez. Sa isinagawang joint conference dito sa Quezon City ng Department of Agrarian Reform o DAR and Department of Agriculture o DA, mabisang tinalakay ang Executive Order No. 100 at Executive Order No. 101 o ang Sagip Saka Act para sa ating mga magsasaka. Kasama sa dumalo sa naturang press conference sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Agrarian Reform Chair Senator Francis Kiko Pangilinan. Panawagan natin sa lahat ng departamento na mayroong food programs, feeding programs, calamity relief, maglabas ng kanya-kanyang department order para sa full implementation ng batas na ito. So that para in sync lahat. Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government, AFP, PNP, etc. Lahat maglabas na ng department order, kanya-kanya, para sa full implementation ng kanilang ahensya ng batas na ito. Ni Senator Kiko Pangilinan sa lahat ng departamento ng gobyerno na makipagtulungan ang lahat para sa mabisang implementasyon ng bagong mga batas. Nitong October 25 lamang ay opisyal nang nilagdaan ng Pangulong Marcos Jr. ang Executive No. 100 at 101 o Sagip Saka Act na naisabatas ni Senator Pangilinan. Sa ilalim ng Executive Order 100, ang floor price ay nasa 17 hanggang 23 pesos per kilo para sa sariwang palay at 23 hanggang 30 pesos per kilo naman
para sa tuyong palay. Tinitiyak ng batas na ito na makukuha ng mga magsasaka ang tamang presyo para sa kanilang ani, bunsod ng kamakailang pagbaba ng presyo ng palay sa halos 8 pesos per kilo. Ayon naman kay DA Secretary Laurel Jr., madadagdagan pa ang purchasing power ng gobyerno para higit na makatulong sa mga magsasaka. Kailangan madagdagan yung purchasing power ng gobyerno na at a certain price. So yung 5% namin with this new EO, baka maging 8% na yan, or 7%, or hopefully 10% na mabibili ng gobyerno sa mga magsasaka natin, then that will definitely set the tone or the prices moving forward. Samantala, pahayag naman ni DAR Secretary Estrella na tumutulong rin ang ahensya sa mga magsasaka sa kanilang mga support services. Kami ay tumutulong din sa ating magsasaka. Ang Department of Agrarian Reform ay namimigay din ng mga support services, katulad ng mga farm-to-market roads, yung mga irrigation, at namimigay din kami ng mga farm machineries and equipment. Ngayon, kung yung suporta pa na iba, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, yung ani ng ating mga magsasaka, meron kaming tinatawag na program against poverty and hunger. Sa implementasyon ng Sagip Saka Act, maaari nang bumili ng palay ang gobyerno na direkta sa mga magsasaka na hindi na kinakailangan pa ng public bidding o ang mahabang proseso para mabili ito. Gamit ang batas na ito, matutulungan ng mga magsasaka at mangingisda na maiangat ang kanilang kabuhayan at lalago rin ang kanilang produksyon at kita. Sa kabilang banda, paalala ng senador sa lahat ng opisyales na masusing bantayan at i-monitor ang mga price manipulator sa merkado. Dapat talagang bantayan kasi maraming mga experience tayo sa nakaraan na ginagawang dami yung mga bumibili. Kunwari, ang nagbebenta, kunwari, pero trader din pala. Ng DA, yung price manipulation kasi economic sabotage yan under yung bagong batas. So, baka dapat meron ding pagmamonitor ang DA enforcement and DA Inspectorate and Enforcement para magkaroon ng mga spot inspections, magkaroon ng mga monitoring. Mula dito sa Quezon City, ako si Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, ilang klarifikasyon ang ipinaliwanag ng PhilHealth ngayong araw alinsunod sa inilabas nitong polisiya para sa ilang eye surgery na saklaw ng kanilang benefit coverage. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Binigyang linaw ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang inilabas na guidelines nito kamakailan para sa ilang eye surgery sa ilalim ng benefit coverage nito. Sa isang press conference na isinagawa sa Pasig City nitong Biyernes, kanilang ipinaliwanag ang saklaw ng pulisiya para sa pterygium excision at ocular surface reconstructive surgeries sa ilalim ng PhilHealth Circular No. 2025-0021 na epektibo simula November 15. Layo ng naturang pulisiya na tiyakin ang kalidad o pasok sa tinatawag nilang standard of care ang pagsasagawa ng eye surgery. Mas nilagyan po namin ng standard kasi nga po yung nakikita namin sa claims namin, ang nakakiklaim ay yung 57,000 kahit simple lang yung ginagawa. So parang pinlag namin yung difference ngayon. So actually po, ang ating objective na ibaba yung ating cost basta hindi ho na-compromise yung standard of care. Ang pterygium ay mas kilala sa tawag na pugita sa mata, isang parisukat na tumutubo sa surface o bukana ng mata na kadalasan ay dulot ng matagal na exposure sa araw. Ayon kay Dr. Livia Maylis Santa Maria Gonzalez, medical specialist ng Standards Monitoring Department, karaniwan sa mga pasyenteng nasa early phase nito ay asymptomatic o hindi nakararanas ng simptomas.
Subalit ilan sa kanilang maaaring maramdaman ay ang iritasyon, pagkahapdi, pangangati, pamumula at pagluha ng mata. Sa paggapang at paglaki nito sa pagitna ng mata, bukod sa pamumula at pagluha ng mata, maaari itong makasabagal sa paningin ng pasyente. Kasama sa pulisiyang ito ang pag-file ng claims sa PhilHealth kung saan itinakda na rin ang limitasyon sa bilang ng claims ng PhilHealth accredited doctors na magsasagawa ng operasyon. To help ensure quality care and prevent overutilization, PhilHealth is setting maximum limits on the number of pterygium and OSR surgeries that may be claimed per month. The number of limits were consulted with a Philippine Academy of Ophthalmologists. For pterygium excision with grafting, accredited eye surgeons may file up to 25 claims per month, while for OSR procedures, that's RVS code 65780 to 65782, the limit is 5 claims per qualified accredited eye surgeon per month. This is part of our continuing effort to promote both accountability and quality assurance in surgical practice. Para sa excision o transposition of pterygium with graft, nilimitahan ito sa 25 claims per doctor per month, habang sa ocular surface reconstruction ay 5 lamang kada buwan. Samantala, hindi naman saklaw sa claim limitations ang residents and training doctors sa ilalim ng accredited training program ng Philippine Board of Ophthalmology. Dagdag pang impormasyon, may separate package na offer ang PhilHealth sakaling 2 mata ang mangailangan ng operasyon. Ayon kay Dr. Raymond Nelson Regalado, Vice President ng Philippine Academy of Ophthalmology, na maaaring konsulta at lumapit sa kahit anong general ophthalmologist na accredited ng PhilHealth sa bansa. If done properly, recurrence is very, very low na po. Recurrence rate is very, very low. That's why our standard of care is also amniotic membrane or conjunctival autograft already. Less than 1%, in most cases, almost none. Dagdag pang paliwanag. So in that situation po, babayaran pa rin po ni PhilHealth yun. Kunwari na ngayon, tapos next year, if ever, yun na nga, kailangan i-pterygium excision sa eye, babayaran pa rin ni PhilHealth. Ang benefit coverage ng PhilHealth para sa pterygium excision ay nagkakahalaga ng 18,915 pesos at 59,085 pesos naman para sa OSR. Ayon sa mga doktor, karaniwang tinatamaan ng ganitong sakit ay ang mga mangingisda, magsasaka at driver dahil sa exposure nila sa araw. Ang naturang pulisiya ay alinsunod sa RISE 30 mission ng ahensya para sa mabilis, patas at mapagkakatiwalaan na serbisyo para sa mga benepisyaryo. Mula rito sa Pasig City, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PCG nagsagawa ng clearing operation sa Cebu matapos masalanta. DPWH nagsampa ng 2 pang kaso ng bid rigging sa PCC. Balik bansa para sa kanilang New World Tour sa March 2026. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.